naman siyang alam, may liability siya. Kasi Hi ibig guys, sabihin, wini-waive niya yung magandang umaga na. natin for that particular Ito po ang matter. inyong So ano ba lingkod, tayo? si Benta na ba DIY kay Kevin sa Pamatin. US? And this can be, this is an Yun, impeachable offense, nagano sila, betrayal of nag-live public uli trust yan. So kasi This is yung outright, oras na ba? outright Very, traitorousness to the kumbaga, itong mga Republic. oras na to, Gumagamit ka ng inaalaw mo ang puwersa ng ibang bayan para lapastanganin ang karapatan ng ating mga critical itong mamamayan. mga ganitong oras So, narito si Atty. Tracy Cruz na galing Angeles. sa ibang bansa para gulpihin yung mga taong bayan dito. So ano ang tawag dyan? That's traitorousness to the Republic. That's not just betrayal of public trust. Pwede pa natin i-consider na high crimes yan. I mean, who is he working for? Para sa bayan ba siya? Para sa atin ba siya? He's the President of the Republic. He's supposed to be protecting us, protecting our rights. Ano natin, critical alas 3, so ibig sabihin mag-umaga na. Yung iba siguro natutulog na, nagpapahinga Kasi merong umiikot, Anyway, diba, online. tuloy I'm not natin. saying totoo, but what if it is true? Assuming that it is true, yung sinasabi nila na nandito ang mga puwersa ng ibang bayan para dakipin si Pastor Kibuloy at dalhin sa a third-party nation, kumbaga, yung fear niya of extraordinary rendition, that's betrayal also. Kasi meron tayong proseso Kung sakasakaling kailangan ng US mapanagot ang isang mamamayan natin doon sa kanilang bansa, then they file for extradition. May extradition treaty tayo with the United States. Bakit wala tayong naririnig na may kaso na ganon? Ibig mo sabihin, ang presidente, inaalaw niya ang isang citizen ng Pilipinas, ite-turn over niya to a foreign power para lapastanganin ang karapatan niya. The president should be our protector. He's not just our leader, but the reason we put him as the leader is so that maprotektahan niya tayo. He can work for the public interest. That is betrayal of the highest sort kung ganyan po ang gagawin niya. So, in the end, a lot of this ends on the doorstep of the president. Yeah. So, actually, 2 days na, magti 3 days na yung, yung siege ngayon dyan sa Davao. And hanggang ngayon, wala pa ring statement itong si Bangag Jr. And in fact, what does that mean? It means, okay lang sa kanya. Kasi di ba kung ayaw niya to, he'll come out strong. Sasabihin niya, the PNP will be strongly sanctioned. We have summoned General Torre, etc. We will suspend him. Mga ganyan ka dapat kung galit na galit ka, kung sa tingin mo hindi ka sang-ayon dun sa ginagawa. Or if hindi mo style yun, patawag mo, but you will end the siege. Hindi, tuloy-tuloy pa rin. His silence is compliance. It means he agrees. He's part of the conspiracy. So, yun yung nakakalungkot, Actually, naniniwala ka ba yung mga ginagawa ngayon sa pagigipit sa KOJC ay just to cover up dito sa ating sa kanyang pulboronic activity? Yung authenticated nga na siya ay gumagamit ng pinagbabawal na pulboron o white powder. Of course, kailangan nilang pagtakpan yung pulburon issue na yan kasi ang ultimate goal nila, di ba, is charter change and stay forever and ever and ever. So, yan po So, yung pulburon issue is yung pinakamalaking roadblock. Kailangan nila mabasag yung narrative na yun. As long as hindi siya nagpapadrug test, hindi mababasag yun. So, ano yung next best thing? Distract. Ano yung best distraction? Attack yung mga other roadblocks niya, other potential leaders. Mahirap kasi yung pag magagaling may mga leaders